Sabi po, ito naman po si Dr. Engineer Toto Bonyuk Kausing at ating po pag-usapan sa ngayon ay pagpatuloy po sa paghihimay-himay sa bawat kandidato ng mga senador na sa tingin natin inuuna ko yung mga malalakas kuno na kandidato. Ito naman ay sa kabilang katotohanan na hanggang ngayon ay wala pa ako nakuhang desisyon ng Supreme Court patungkol sa aking kandidatura. So anyway, what is important is maghalal tayo ng maayos na botante. Ang subject matter ko po ngayon ay ang katotohanan na walang kwenta po ata na kandidato si Willie Revillame at hanggang ngayon ay hindi pa niya natutupad ang pangako ng konsensya para matulungan ang mga taong mga naging biktima. Ngayon, nagpepresenta siya sa kanyang sarili na bilang isang tao na makapagbibigay tulong sa mga mahihirap. Ano kayo magagawa ng taong ito? Samantala, naalala niyo ba noon yung 73 Pilipino, mga mahirap, na sinasamantala niya ang kahirapan para sa kanyang anibersaryo ng Wawawin na namatay sa stampede na makipag-agawan ng kukunting kaligayahan na binibigay ni Willie Revillame. Sinasamantala niya ang kahinaan, kahirapan ng mga tao, kaya siya makakakuha ng pagmamahal sa mga taong ito. Pakinggan muna natin ang nangyari nung nakaraan sa Pasig City na nagkaroon ng stampede. 73 ang kumpirmadong patay ng mag-stampede ng libu-libong manonood sa Ultra. Live mula sa Pasig, nagpapatrol si Joey Villarama. Joey. Henry, nakapanlulumo ang sinapit ng ating mga kapamilyang pumila dito sa Ultra para makipagsapalaran sana at makaranas man lang ng konting kaginhawaan sa pamamagitan ng programang Wawawi. Mistulang dinaanan ng bagyo at lindol ang Ultra mag-aalas 7 kaninang umaga. Saan ka man mabaling, naiwan ang bakas ng trahedya. Nagkalat ang mga gamit, nakahandusay ang mga bangkay, marami rin ang sugatan. Sa gate na ito sinasabing nagsimula ang gulo. Pababa ang daan papuntang track oval, kaya nang sabay-sabay bumuhos ang tao, di na napigilan pa na magkaapakan at magkadapaan. Matumba isang tao, dire-diretso parang falling dominoes. So doon nagsimula yung casualties and injuries. Miyerkules pa lang dagsana ang tao sa Ultra para sa first year anniversary ng Wawawi. Nang bisitahin kagabi ng ABS-CBN ng Ultra, puno na ng tao ang paligid nito. Kanya-kanya ng camping ang mga gustong makauna sa pila papasok sa Ultra. Pero di na bago ang ganitong eksena tuwing may Wawawi. Kahit ordinaryong araw, siksikan ng mga tao sa labas ng ABS-CBN compound sa pag-asang magkaroon ng pagkakataong manalo o mapasali sa game show. Sa kabila nito, wala namang napapaulat na nasasaktan dahil sa maayos na seguridad. Kaya di nakatakatakang dumugin ng Wawawi sa pagdiriwang ng anibersaryo nito sa Ultra, lalong tambak ang papremyo. Pero di pa matukoy kung paano talagang nagsimula ang stampede. Sinisisi ng ilan ang anilay pagmamatigas ng mga security guard na di papasukin ng mga tao kahit pa nagkakaipitan na. Ang sana, na-alerto na yung mga bantay. Binuksan na nila yung gate o nakipag-communicate sila dun sa Ultra. Wala po sa plano yung disiplina ng pila eh. Alas 5 pa lang kami ng hapon nakapila dyan sa gate ng yung may bakal. Sabi, priority nila, yung sa bakal lang, yung nasa line. Priority na ang papapasukin doon, sir. Depensa naman ng mga security guard, di na nila naawat ang napakaraming tao na nais makapasok. Ayon pa sa ilang report, may sumigaw na may bomba sa lugar, kaya lalong nagkagulo. Bagay na itinanggi ng mga tao roon. Tulong kasi namin yung tao doon sa dulo. Kasi nagkakagulo na doon, kaya temporary kinag-close namin yung gate. Kinag-close ng gate. Saan yung nagkagulo po? Saan? Hindi naman nagkagulo, nagkatao doon sobra, kaya kinontrol yung, dito, yung gate. Yung mga gwardiya talagang ingat siya na wag masaktan ng mga tao, kaya nga nila binarikadahan. Sa paunang investigasyon naman ng pulisya, nagsimula ang siksikan nang i-anunsyo na pwede nang pumasok sa Ultra. Pero nang mabuksan ang gate, nagtulakan umano mga tao patungo sa harapan. Sa dami ng taong nais makapasok, bumigay ang isang bahagi ng barikada na dapat sanay gabay sa pila. Dito na maraming naipit at nadaganan. Pakat ko itong section na ito kasi dangerous ito eh. Pabulusok yan, pabulusok. So kinakakat kong ganyan ng mga pulis para hindi magkaroon ng stampede. Samantala, Henry, sa pinakahuling talaan ng National Disaster Coordinating Council, nasa humigit kumulong 70 na katawang namatay at 353 naman ang sugatan at ginagamot ngayon sa iba't ibang ospital. Henry? Maraming salamat, Joey Villarama. So, napakaklaro po. February 5 po nangyari yan, 2003. At ang mga tao doon, wala namang mayaman pumunta roon. Lahat po na pumunta roon ay nag-aasa bakit nas malayo pang pinanggalingan na mananalo ng medyo malaking pera kunwari. Kumbaga sinasamantala po ang kahirapan ng tao para
papatok yung kanilang programa. At siyempre, pag pumatok ang programa, kikita si Willie Revillame mula sa mga sponsors ng programa at mula sa mga nagpapatalasta sa programa, kikita siya doon. Yan po ang dapat tinitingnan natin sa ngayon. Nang dahil lang ba sa ganon na na ikaw ay naging popular dahil sa marami ka ng kinita, marami kang binibigay, may karapatan pa na po ba siya tumakbo pagka-senador? Yan po ang tanong dyan na napakalaki. Pero, pasensya na po, magalit man kayo sa akin o hindi, pero sa akin po ay wala po siyang karapatang tumakbo pagka-senador. Number 1 po na issue ko sa kanya ay asan ang katarungan para doon sa mga 73 na namatay at mahigit 30 na mga sugatan? Makakalimutan ba natin itong senaryong ito? Papakita ko sa inyo mga litrato, mga bata, patay. Tingnan nyo nga, kung makaya nyo titingnan itong mga ganito. Actually, marami pang mas matinding tanawin. O, nakita nyo ba yung mga patay? O, mga mahirap yan ang patay dyan. Walang mayamang patay dyan. Yan po, lahat po yan ni isa sa kanila ay tinaksilan at tinaksil o tinakwilan o tinakwil ni Willie Revillame. May isa ba dyan na binigyan niya ng pera? Nagpakulong ba sa dyan? Kinasuhan sila. 73 ang patay, kinasuhan sila ng Department of Justice na basura lang po ang reklamo. Alam mo naman yung katarungan sa atin sa Pilipinas. Kapag may pera ka, mahirap kang talunin. Ito po yung sitwasyon nito. Ano na lamang po ang hostisya no sa 73 na pinatay o namatay sa programa mo, Willie Revillame? Hindi ka ba nakonsensya sa ganitong pangyayari? Asan ka ngayon? Nangangako ka ngayon na kung mo magbibigay ka na mas magaling na, mas magaling na kinabukasan sa Pilipino, anong alam mo? Pasensya na. Wala ka namang alam. Inamin mo na hindi ka nakapag-aral. Ang alam mo, paano mo isipin, mamimigay ka ng pera, magwawawin ka sa Senado, so ayain mo lahat ng mga senador, magagawa ka ng wawawin, tapos mag-raffle-raffle, bigyan ng jacket ang mga tao, hindi mo naman lahat makayang bigyan. Yan ba ang solusyon sa bansa natin, Mr. Willie Revillame? All right, kahit wala akong pera, maghanap ako ng pera. Isama kita sa petition for disqualification na isasampa ko bukas. Nabuo ko na laban kay Erwin Tulfo. Isama ko na rin ang laban kay Ben Tulfo. At gagawa ko ng isa pang reklamo laban sa iyo. Ang aking basihan para hilingin na i-disqualify ka yung wala kang pinag-aralan at wala kang alam. Wala kang pinakita na katibayan na may alam ka kung paano patakbuhin ang iyong opisina bilang senador. Wala ka pong alam kung paanong pagsasagawa ng batas. Hindi mo alam sa paghahanap ng mga bagay-bagay anong batas ang gagawin mo para makatulong sa bansa. Sabi mo makatulong sa kahirapan, panay kahirapan ang sinasabi mo. Pero ang alam mo, para magwawawin lang, bigyan mo lang sila ng raffle-raffle. Tawagin mo, bigyan ng jacket. Yan ba yun ang pagiging tama na pagiging politiko? Pinasama mo lang ang pangalan ng politika sa Pilipinas. As if, kumbinsido kayo na ang tanging paraan sa para magiging magaling na politiko ay mamigay ng ayuda. It's another way of giving ayuda. Pinaparapol-rapol mo. Saan natin? Anong gagawin natin sa mga patay na ito, Willie Revillame? Tapos, nung kinasuhan ka, tinanggi mo, sinabi mo na wala kang kasalanan. At dahil sa pera ng ABS-CBN, binayaran yan. Sigurado ako, binayaran yan ang mga piskalya dyan para lamang mabasura ang kaso ng 73 na patay. Mas marami pa itong namatay na ito kaysa pinatay doon sa ni Arnie Teves nang nilusob niya ang bahay ni Gobernador Roel Digamo. Kukunti lang namatay doon. Ito, mas maraming namatay ito. Walang kalaban-laban na namatay mga ito.
Asa ang mga pamilya nito? Binayaran mo ba mga pamilya nito, Mr. Willie Revillame? Ang hirap sa'yo, nag-number 7 ka pa sa survey. Kayo ba mga kababayan ko, nasa iyo po niyang desisyon. Kung gusto niyo i-loklok sa Senado, well, hindi niyo ako isama doon. Huwag niyo po akong isama ron. Nakakalungkot pero ito pong katotohanan, hindi po ako nang iinsulto sa mga mahirap. Sino po ba ang dahilan? Bakit mahirap ang ating bayan? Sigurado ko maraming makapag-ano dito sa akin. Sigurado ako maraming makapag-relate sa akin. Ang dahilan po kung bakit naghirap ating bansa ay yung mga mahihirap din. Bakit? Sa ngayong survey pa lang, 75 million po ang mga mahirap na Pilipino. At ang botante dyan siguro, umaabot dyan mga 30 million. Ang mga hindi hirap, nasa kokonti lang sila. 15 million. Sabi natin 20 million. Kasama ng pinakamayaman. Kasama ng medyo mayaman. Kasama na yung mga middle class. Kasama na yung mga taong may trabaho at may professional. Kagaya ko. Yung mga yon ay nagbubuto ng maayos. Kayo na mga mahihirap, hindi ko kayo iniinsulto, pero dapat na siguro kayong yung pakiusap walang hindi makatalab sa inyo eh. Sa akin kung may pag-asa lang ako, kung hindi naman pagsasampalin ko kayo isa't isa sa totoo lang. Magising kayo. Kaya kayo matutuloy na inaayuda, hindi nyo alam anong gagawin ninyo sa buhay ninyo sapagkat walang opportunity na binibigay ang ating bayan para sa mga tao na magkakaroon ng magandang hanap buhay. Hindi tinuturuan ng gobyerno ang mga mamamayan paano magkahanap buhay. Paano makaturo? Ang mga nakaupo ay puro mga walang alam din. Kundi ang alam na magpapugi. Mamimigay ng ayuda. Ganun po ang iniisip. Lahat ng aksyon na gagawin, pipirma man sila ng impeachment o pera ang nasa isip. Buboto man sila sa kung anong batas, pera nasa isip. Kita mo dyan. Si Willie Revillame, independent pa kung tutuusin, bago pa siya, pero siya lang ang bago. Isa sa mga kunting mga bago na huwag niyong iboto. Please lang, sampalin niyo po sarili ninyo. Yung mga pamilya niyo na bumuboto na mahirap, naghimingi ng tulong lagi sa inyo, nasa inyo na po yan. Pero iboboto mo yung ganitong klase. Hindi na iba po dyan si Pacquiao. Hindi po na iba dyan si Bong Revilla. Hindi po na iba dyan si Lito Lapid. Ano magagawa ng pinuno? Ano ba magagawa ng batang Quiapo? Mapaganda ba niyang buhay nyo? Ano maganda ng jacket-jacket? Mapaganda bang buhay nyo? Ito, baka totohanan na tayo. Yan lamang po ang tanong ko ngayon. Willie Revillame, asan ang katarungan sa 74 o 73 na katao na namatay sa stampede? Iniwanan mo lang yan? Padepensa-depensa pa kayo, sabi mo wala kang kasalanan. Hindi na po pinag-usapan kung may kasalanan kung hindi. Ang pinag-usapan ay kung meron kang konsensya. At dahil sa programa mo, pumunta sila. Kaya hindi mo pwede maisisi sa mga pulis na nagbabantay sa stampede. Hindi mo pwede maisisi sa mga gwardiya ng ultra na dahil nagkaganon. Hindi mo maisisi sa mga opisyal ng ABS-CBN na sumama sa iyo. Ikaw ang dapat sisihin, the root cause of it all. Ang tawag namin yan, he who is cause of the evil cost is the cause of the evil cost. Ikaw po ang proximate cause ng lahat ng ito, Mr. Willie Revillame. Kaya magbayad ka to, hagilapin mong lahat na namatay na yan. Bayaran mo muna yan bago ka mangako na mamigay ka ng ayuda sa ibang tao. Nakakalusaw ng damdamin ng mga ginagawa ng mga ito. Ito, tingnan nyo ang report. 2010 na report. Gumagamit, magpapagapang kayo ng pera para hindi kayo makulong.
O, tingnan nyo yung balita. 2010 na balita. O, ano nabasa nyo? It's final. DOJ clears Willie in Wawawi stampede. Sino ngayon paparusahan? Oh, sino ngayon paparusahan yan? Walang nakulong. Yan po, pinagamit mo ang pera nyo na kinita sa mga advertisers ninyo na nagbibigay dahil marami kang mga tao na nanonood sa iyo. Nanggagaling sa iyo mga sponsors sa mga perang pinamimigay. Dahil popular ang programa mo, maraming mga ibang mga produkto na gusto magpatalasta sa iyo. Sinasamantala mo naman ang kanilang sitwasyon. Paano ngayon yan? Okay, dugtungan ko na ito. Magsisimba muna po ako. Magandang hapon po kay Cheryl Andres. Mayong gabi kay Frederick Iloro. Good evening. Idol Atty. Toto Kausing. Mabuhay po kayo. Tapos si Christopher Talabocon. Mayong gabi, Engineer. Danilo Ligar, classmate. Danilo Ligarde Ligoro. Good evening from Barangay Paraiso sa Coronadal, South Cotabato. Si Celso Mindanao, good evening everyone, and to Engineer Toto Kausing watching from Lucena City, Quezon Province. Presperes Mayap Abenge, Teresita Sapalaran, good evening po. Ruel Cagbay, Wang Buko, tama ka Torne, nakalimutan na nila dapat may mananagot dyan. Mga buhay ng tao yan. Helen Lee, good evening. Wang Buko, Imor Dibal, good evening po. Cheryl Andres, Helen Lee, hello. Ikaw po ba ang nandun kay Mab? Sabi ni Cheryl Andres kay Helen Lee. Tapos article, Cherry Mobile at jacket at tengke. O yan ang ginagamit niya. Emmanuel Chan, paki-update nga pong tinutukoy mong stampede. Baka naka-archive. O naka-archive na yan. Sigurado ako naka-archive. Kailangan buhayin ito. O kung sino man nakirinig dito ng kamag-anak ng mga namatay sa stampede, trabahoin natin uli ang kaso. Tutulungan ko kayo. Mag-imbestiga ulit tayo. Wang Buko, isa na ako, attorney. Relate ako lahat ng mga naramdaman at mga sinasabi mo sa bansa natin. George Lacuin, Blessed Sunday, Engineer Toto Bonyog tuloy ang laban. Helen Lee, hi Cheryl Andres. Oo, ako yun at good evening po. Fernando Rafael Cuervo, good evening everyone. More power to you, Dr. Toto Kausing, mabuhay. Listening from Logroño, La Rioja, España. So, Cheryl Andres, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Helen Lee, Minda Balista Gahe, Ami Gibana, Reiki Paguyo, Linda Pasino, Cheryl Andres, Gregorio Babaran, Romulo Solis, Romel Bengson, Ther D, Helen Lee, Linda Pacino. Ang isa pa po, sinisingil ko si Rapi Tolpo, si Erwin Tolfo, si Ben Tolfo, si Ramon Tolfo. Nasaan kayo nung maraming namatay? Bakit hindi nyo pinapakialaman ito na isumbong kay Tolfo? Itong mga namatay na 73. Kasi takot kayo kay Willie Revillame. Nasaan kayo nung naghanap ng katarungan ang mga taong pinatay ni Willie Revillame? I say pinatay, bakit? Kasi siya po ang dahilan kung bakit nandoon ay mga taong yun. So magandang gabi po at let's celebrate a moment with in the presence of God. Maraming salamat po sa lahat.